Nakapamaywang na lumapit si Violet, dala ang isang pulang kaheta sa kabilang kamay. Nakangisi niyang pinagmasdan ng kanyang kapatid na nag-aayos sa harap ng vanity mirror. Habang nakangiti at nagniningning ang mukha ni Violet, ay nababahala naman ang emosyong nangingibabaw kay Vienna. Magkapatid sa ama si Vienna at Violet. Bata pa lang ay wala nang ginawa si Violet na maganda para kay Vienna. Kaya sa tuwing lalapit ito ay hindi siya natutuwa kung hindi kabaligtaran. What's with that long face? Ayaw mo bang tulungan sa ganitong crisis si Dad? Bunga ni Violet habang binubuksan nito ang isang red jewelry box. Gustong gusto kong tulungan si Dad. Ayaw siya maipit sa ganitong sitwasyon. Ani Vienna. Gusto mo naman pala eh. Then wear this, my beloved sister. Ngumusot kumunot na noon ni Violet habang inilalagay niya ang napaka-eleganting kwintas sa leeg ni Vienna. Inayos din ni Violet ang alon-along buhok ng kapatid. Malungkot pa rin nakatingin si Vienna sa harap ng salamin dahil ang nakikita niya ngayong refleksyon ay kaiba sa maamo, mabait at masunuring anak. Walang kaalam-alam si Federico na pupunta magkapatid sa Hyatt Hotel para makuha ang simpatsya ng finance assistant ng mga Santorini na si Oliver Wang. Ngunit ang hindi nalalaman ni Vienna ay hindi lamang simpatya ang kukunin niya, kundi siya mismo ang makukuha ni Oliver para mabayaran ang malaking pagkakautang ng mga ito sa mga Santorini. Nakangisi ang babaeng si Violet habang masusing inihahanda ang kanyang regalo para kay Oliver. You look stunning. See, ang ganda-ganda mo sa glittery red dress na yan. Siguradong ngiti mo pa lang, baka i-wave na ni Mr. Wang ang utang natin. Biro ni Violet. Pilit naman napangiti si Vienna dahil sa inusal na mga salita ni Violet. Never sila nagkasundo sa mga bagay ni Violet kaya ngayong mabait ito sa kanya ay natutuwa ang puso niya ngunit hindi lang siya mapakali na parang hindi tama ang gagawin nila ni Violet. Violet, hindi ba magagalit si Dad sa gagawin natin? Ani Vienna. Hindi no. Matutuwa pa nga siya kung tutusin dahil kahit wala siyang anak na lalaki ay may care tayo sa kanya. Depensa ni Violet. Dahil hindi pinalad na magkaanak na lalaki si Federico Madrigal, ay naging distant siya sa mga anak niya dahil ito ay mga babae. Ngunit kaiba ito kay Vienna na kanyang bunso at paborito niya. Yun nga lang ay maagang pumanaw ang ina nito matapos ipanganak si Vienna. Oh, ayan, okay na. Baka mali tayo sa date natin with Mr. Wang. Malanding ani Violet. Parehas sila nakasuot ng fitted glittery dress. Magkaiba nga lang ang kulay. Puti kay Violet habang kay Vienna naman ay crimson red. Nang gabing yon ay nagpunta ang dalawa sa Hyatt Hotel kung nasaan si Mr. Wang. Sa isang fine dining restaurant sila dumiretso dahil ang pagkakaalam lang naman ni Vienna ay makakasama lang nila sa isang dinner si Wang. Inikot ni Vienna ang kanyang mata sa lugar. Dahil paborito siyang anak ni Federico ay itinago siya sa madla. Halos mga libro at hardin lang ang alam ni Vienna kaya ang maupo sa mataong lugar, pakiramdam niya ay nakahubad siya. Naibalik lang siya sa sarili nang maramdaman ang paghawak sa kanya ni Violet. Spacing out? Come on, it's just a dinner with Mr. Wang. Bati ni Violet. Dinala sila sa table kung saan pinareserve ni Mr. Wang. Muling napayuko si Vienna dahil para naman siyang sinasakal. Kaya abot ang himas niya sa kanyang leeg. Nakangisi lamang si Violet sa kanya. Maya-maya ay dumating ng isang matandang lalaki na nasa 50s kasama ang dalawang bodyguards nito. Ang lalaki ay paknot ang ulo at may kalakihan ng tiyan. Malapad ang ngiti nito habang ang mga mata nito ay hindi na makita. Pasimpleng kumaway si Violet dito kaya na mahagip nito ang tingin ng magkapatid ay mabilis itong lumakad patungo sa table na kinalalagyan ng dalawa. Oh, I'm sorry for the wait. Anyway, nice to have the flowers of Madrigal. Violet and Vienna, right? Tama nga sabi sa usap-usapan. Maganda ang dalawang anak ni Federico. Nakangiting ani Wang. Kumunot ang noon ni Vienna nang pagmasdan ng lalaki na hirap tanggalin ng botones ng suit nito dahil sa laki ng tiyan. We'll take it as a compliment, Mr. Wang. Ani Violet habang pasimpleng siniko ang kapatid. Pinilit ni Vienna ngumiti kahit ang gusto na niyang gawin ay tumakbo at iwan ang kapatid niya sa harap na lalaking iyon. Iba kasi ang pakiramdam niya sa lalaki.
Nagsimula silang mag-dinner ngunit pansin ni Vienna na kahit ang parating sumasagot sa mga tanong ni Oliver ay si Violet, sa kanya pa rin malalagkit na tingin nito. Hindi nagtagal ay dumating ang wine na ni-request ni Mr. Wang. Gusto kong ipatikim sa inyo isang 30-year-old wine na ibinigay sa akin ni Mr. Santorini. Gawa pa ito sa wine farm nila sa Italy. Mabait si Mr. Santorini, lalo na sa akin at tiyo niya. Kaya kung hihilingin kong i-waive ang utang ni Federico ay mabilis lang. Pagyayabang nito. Dahil sa sinabi ni Oliver ay nagbago ang emosyon ni Vienna. Kahit na $10 million pa? Paninigurado ni Violet. Tumango at tumingin si Oliver kay Vienna. Naghawak kamay naman ang dalawang magkapatid. You heard it. Mawawala ng stress ni Dad. Ani Vienna. Nakuha ko rin ang atensyon ni Miss Vienna. Nararamdaman ko ang filial love ninyo sa inyong ama at natutuwa ako na lahat gagawin ng isang anak para sa kanilang magulang. Saad ni Oliver. Nagsali ng wine si Mr. Oliver sa 2 kopita para sa magkapatid at lihim na itinaob ang kanyang singsing na may bilog sa gitna na may lamang puting pulbos. Dahil sa kagalakan ay hindi napansin ni Vienna ang ginawa ng matandang lalaki. Nanlaki naman ang mata ni Violet dahil muntik nang mapatingin sa direksyong yon si Vienna. Samantala, si isang sulok na yon ay may lalaking tahimik na kumakain. Naka-black suit ito at masusing hinihiwa ang kanyang paboritong steak. Maya-maya ay sinanyasan nito ang lalaking nasa kanyang gilid. Sino yung kausap ng magaling kong uncle? Sir, mga anak po sila ni Mr. Federico Madrigal. Anong business ang meron sa Madrigal para ipatikim sa kanilang pinaka-expensive wine ng pamilya? Masyado na yata nagiging pamilyar si uncle. Bahagyang bumulong ang lalaki sa kanyang boss na masama ang tingin sa kanyang amain habang kausap ang 2 babae. Nakikiusap po silang i-waive ang atraso nila dahil pabagsak ng kumpanya niya. Ani ng lalaki. Really? Magkano na bang atraso ng mga Madrigal? Nasa $100 million po. Napailing ang lalaking nakasuot. Binalikan na lamang nito ang kanyang pagkain. At makaraan ay umalis na lang. Pagkaalis nito ay saka naman napunta doon ang direksyon ng tingin ni Vienna. Bakante ng lugar na yon. Tanging ang pinagkainan na lamang ng lalaki. Ibinalik niya ang tingin sa kaharap at sa unang pagkakataon ay tinikman niya ang isinaling alak para sa kanya. How does it taste? Tanong ni Oliver. It tastes sweet. May I excuse myself? Ani Vienna sabay paalam na papunta siya sandali sa restroom. Ngunit ang totoong dahilan ay nakaramdam siya ng hindi maganda na malagok niya ang wine. Mabilis na sinanyasan ni Oliver ng tingin si Violet na sundan ng kapatid at palihim na inabot ang isang itim na keycard. Mabuti na lang maagap na napahawak si Vienna sa malamig na pader bilang pagsuporta sa kanyang katawan. Nawala na siya ng panimbang, nanlalabo ang paningin at parang nabibingi na rin siya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang paghawak ni Violet sa kanyang manipis na bewang. Vienna, what's wrong? Ano nangyayari sa'yo? Maang-maangan ni Violet. Yung wine, bigla na lang ako nahilo. What? That's impossible. Marami ako nainom na wine. Ikaw nga isang sip mo pa lang eh. At saka imported ang wine na yon. Mataas ang kalidad. O baka naman hindi ka lang sanay sa mga ganong inumin. Bagay ka lang sa mga low at walang kaklas-klas na inumin. Ani Violet. Nahihilo ako. Parang na ako lumulutang. Ani Vienna. Halika na nga, iuuwi na kita. Ani ng kapatid. Napangisi si Violet habang sinasabi yon sa kapatid dahil ang totoo ay hindi niya iuuwi ang kapatid kung hindi ay dadalhin sa room na pinareserve ni Oliver. Dahil sa pagkahilo ay madali na lang para kay Violet na madala ang kapatid doon. Malapit na tayo sa parking lot. Huwag ka muna magpa-pass out ha? Ani Violet. Napatango naman si Vienna. Ngunit sa isang room suite sila pumasok. Mabilis na ibinuwal ni Violet ng kapatid sa malambot na kama. Ay, bigat mo. Ba't kasi ganito pang dapat gawin? Hindi mo ba kayang sikmurain nilang naibenta ang katawan mo kapalit ng $100 million? Tapos ng trabaho kaya uuwi na ako. Hihintayin na lang kitang umuwi. Enjoy the night with Oliver, my dear sister. Ani Violet. Nakuha pa ni Violet na halikan sa pisngi si Vienna bago ito iwan sa lugar na yon. Kahit nahihilo ay naintindihan ni Vienna ang nangyari base sa mga huling sinabi ni Violet.
Pinilit niyang kagatin ng kanyang ibabang labi at ikuyom ang kanyang mga kamao. Pinilit niyang makaupo, kinalma ang kanyang paghinga dahil ang kaba niya ay mas malakas pa sa kanyang naririnig na tubig na nagmumula sa shower room. Vienna, kailangan mo makalabas sa lugar na to. Bulong niya sa kanyang sarili. Nahihilo pa rin siya, kaya na makatayo siya ay para siyang nakatuntong sa ibabaw ng isang platform na nakalutang sa tubig. At bawat paghakbang niya ay sinusuway nito ang paligid. Nakapa at nabuksan niya ang pinto. Ilang beses siyang huminto dahil ang pagyanig ng kanyang paligid ay lalo pang lumalakas. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa may maaninag siyang pulang kwarto nang akala niya ay ang main hall o ang lobby. Pumasok siya doon at napahiga sa sahig. Maya-maya pa ay may malalakas na bisig na pumangkos sa kanya at ibaba siya sa malambot na kama. Nakarinig siya ng pagsara ng pinto kaya lalong naging ekserahante siya at niyakap niya ang kanyang sarili. Nasaan ako? Sino ka? Pinawisan siya ng butil-butil na pawis at nanunuyo na rin ang kanyang labi dahil sa dehydration. Anong ginawa nila sa'yo, miss? Ani ng lalaking kaharap niya. Yung wine, may gamot yung wine. May gusto silang gawin sa akin. Balak akong ibenta ng kapatid ko kay Oliver Wang. Ani Vienna. Unti-unting luminaw ang paligid kay Vienna at humupa ang kanyang pagkahilo. Bumungad sa kanya ang lalaking nakaitim na roba na tumutulo pang tubig mula sa ulo nito. May abong lente ang mga mata at makakapal na kilay. Napalunok siya na magtagpong kani-kanilang mga mata. Ang kanya ay nangungusap, ngunit ang sa lalaki ay parang malamig at walang pakialam. Ngunit nahinto yun nang may marinig silang sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto. Tatayo na sana ang lalaki nang biglang haklitin ni Vienna ang kamay nito. Please, mister. Kung sino man yan, huwag mo akong ibibigay. Pagmamakaawa ni Vienna. Paano mo naman nalaman na ikaw ang sadya ng kumakatok na yan? Ganun ba ka-impluensyang kinasangkutan mong gulo? Oo, makapangyarihan yun. Kasapi siya ng Black Dragon Group. Please, mister. May bad reputation talagang group na yan. Anyway, ano ba ang kaya mong i-offer? Ani ng lalaki habang pinapasadahan ng malagkit na tingin ng katawan ni Vienna. Sandaling natigilan si Vienna at pinag-ekis ang kanyang dalawang braso. No, hindi ko ibebenta ang katawan ko, pero kaya kitang bigyan ng 1 bilyon. 1 bilyon ah? Oo, nakikita mo namang mamahalin ng suit ko, earrings at kwintas, mayaman kami. Pagmalaki ni Vienna. Muling may kumatok, kaya bumalik ang takot sa mga mata ni Vienna. Tinungo naman ng lalaki ang pinto. Hindi na kontento si Vienna kaya sinundan niya ang lalaki. Bahagyang binuksan ng lalaki ang pinto. Oh, uncle, anong kailangan mo? Bungad nito. May nakita ka bang babae naka-red fitted gown? Nahihilo siya eh. Nagkasayahan kami, baka napadpad dyan. Ani na matandang si Oliver. Natatandaan ni Vienna ang boses na yon kaya muling bumalik ang panginginig ng kanyang tuhod. Ngunit bago pa siya tuluyang mahilo ay napakapit siya sa likod ng lalaki. Please, mister, huwag mo kong ibibigay sa kanya. Bulong ng babae. Narinig naman ni Oliver ang mahinang bulong mula sa likod ng lalaking kanyang kaharap. Oh, may babae ka rin kasama? Who is she? Si Celeste ba yan? Usyoso ni Oliver. Wala kang pakialam. As for the woman wearing a fitted red gown. Marahang ani ng lalaki. Dahil doon ay halos bumao na mahabang kuko ni Vienna sa likod ng lalaki. Dumagundong sa kaban dibdib ni Vienna. Naramdam ng lalaki dahil halos nakayakap na si Vienna sa likuran nito. Wala akong nakita, tsaka busy ako, istorbo ka. Ani ng lalaki. Noon lamang nakahinga na maayos si Vienna. Of course, sige, ituloy na ninyo ni Celeste ang ginagawa nyo. Ngayon pa lang gusto ko nang masiguradong may next Jetro Santorini na sa pamilya na magmamana ng lahat. Okay, baka may nakakita sa mga tauhan natin. Sigurado akong mahanap ko rin ang babaeng yun. Ani Oliver. Mabilis na sinaraduhan ng pinto ng lalaki ang matanda. Mabilis namang hinaklit ng lalaki ang braso ng babae at isinandal sa pinto. Muling nagtagpo ang mga mata ng babaeng si Vienna at ng lalaking kanina lang ay tinawag na Oliver na Jetro Santorini. Ikaw si Jetro Santorini? Ngunit hindi na nagawa pang sagutin ni Jetro ang tanong ni Vienna dahil nawala na ng malay ang babae.
Kaya napabuntong hininga na lamang si Jethro. Sandali niyang pinagmasda na maamong mukha ni Vienna matapos ay binuhat na niya ito papunta sa kanyang kama. Nang gabing yon, tumawag si Jethro sa kanyang yaya na si Doreen. Halos 1 oras na lumipas bago dumating si Doreen kasamang isang babaeng doktor. Sinuri nito ang kalagayan ni Vienna. Dahil may residue pa ng drug sa sistema nito ay may kung anong isinaksak ang doktor para daw kinabukasan ay magiging maayos na at mawawala ng pagkahilo. Habang sinusuri si Vienna, si Jethro at Doreen naman ay nasa sala. Anak, sino ang babaeng yon? Isa ba yung escort? Kung hindi mo naman tay, pwede mo namang bayaran tapos pauwiin na lang. Huwag mo namang patulugin ng ganon. Yaya, hindi ko siya kinuha at hindi siya escort. Hindi ko naman gagawin sa isang babae yun. Inirapan ni Jethro ang kanyang yaya sabay inabutan ng pera. Oh, just Kim, bata ka. Ano naman to? Pati ako binabayaran mo. Para saan ang perang to? Ibili niyo ang babae ng damit. Bakit bigla ka nag-alala sa babaeng yon? Biro ni Doreen. Ay, yaya naman. Si Uncle Oliver ang nagdala sa babaeng yan dito. Dahil sa kagustuhan ng pamilya niyang makabayad. Ibinenta siya ng kanyang kapatid. Lihim na napangiti ang matanda sa inasal ng kanyang alaga. Iyan ang totoong Jethro na inalagaan niya, hindi ang nasa entertainment news at mga articles na sinusulat ng mga tao para sa pera. Ang kasiraan niya ay kasiraan ng Black Dragon na madalas ay inihahalin tulad sa mga loan sharks na nanghahara sa mga tao. Anong plano mo sa magandang babae na yan? Paano kung kuhanin siya ng visit mong uncle? Kailangan ko siyang pakasalan para wala namang bully sa kanya at para hindi na rin ako persigihin ni Celeste. Alam naman ninyong ayokong magpakasal sa babaeng yun, pero siya nais ng lolo. Ano ba nakita mo sa kanya na kapag-desisyon ka ng ganyan? Sa bagay, maganda siya at... Stop it, yaya. Nakita ko sa kanya kayabangan. Wala siyang pera choice para tanggihan ang business deal ko sa kanya para maging fake wife ko. Ani Jethro. Fake marriage? Bakit hindi mo na lang totohanin? Mukha namang mabait ang itsura niya. Ayoko. Maya-maya, dumating ang doktor at may ibinigay na reseta na kailangang bilhin ni Doreen para kay Vienna. Binigyan ng instruction ni Jethro si Doreen para sa paggising ng babae para hindi ito mabigla at mabilis sa maging transaksyon. Sumang-ayon naman ang matandang babae na gawin yun. Kinabukasan, nagising si Vienna dahil sa lamig na nanggaling sa aircon. Pakiramdam niya ay nakahubad siya, kaya kinapa niya ang kanyang sarili at napamulat siya dahil wala siyang saplot. Tanging blanket lang. Natukop niya ang kanyang bibig nang makita ang hubad na katawan. Napaupo siya at sakto namang pumasok si Jethro na tawil lang ang takip sa katawan. Hoy! Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nakahubad? Ani Vienna habang niyakap sa kanya ang makapal na kumot. Wala akong ginawa. All I remember was you kissing me and... Salaysay ni Jethro na agad na pinutol ni Vienna. Enough! Ani Vienna habang natukop niya ang ulo niya. Gulo-gulo rin ang buhok niya at may mga pula sa kanyang katawan. Mabilis siyang lumayo sa lalaki nang umupo ito sa gilid ng kama. Wala akong maalala. Ang natatandaan ko lang nahilo ako sa ipinainom ni Mr. Wang na wine. Tapos kagabi, si Jethro Santorini. Nalaki ang mga mata ni Vienna na maalalang huling hibla ng kanyang katinuan bago mawala ang kanyang malay sa bisig ni Jethro Santorini. Teka, ikaw si Mr. Santorini? Paano tayo umabot sa intimacy? You kiss me natural. Lasing din ako kagabi. Come on, it's 2025 na. Ngayon, balikan mo yung deal mo sa akin kagabi. Nasa ng $1 billion deal. Ha? Hinalikan kita? Deal? Wala akong pera. Kaya nga ako nandito kasi makikiusap kami kay Mr. Wang na i-waive ang utang ni Dad. Muling tumayo ang lalaki at kunot noong hinubad ang towel. Mabilisan namang iniwas ni Vienna ang mata na makita ang katawan nito. Ngunit parang walang pakialam si Jethro na makita ni Vienna ang kanyang kahubaran. Tinabingan ni Vienna ang mukha at palihim na tinitigan ang likod ni Jethro. Miss Madrigal, hindi mo naman kailangan lumapit kay Uncle Oliver para i-waive ang utang mo. Unless you're willing to be his one-night pleasure. Walang simpleng dinner. Makakabayad ka na sa milyon yung utang. Ang ibig sabihin lang nun, sobra kang aanga-anga para pumayag. Speaking of deal, I have a true deal with you. Sabi ni Jethro.
Mas sumigpit ang pagkakahawak sa tabing-tabing na kumot sa kanyang katawan habang pinakikinggan si Jethro. Anong deal? Marry me. Be my wife for a year. Buburahin ko ang utang ninyo. Ano? Magpapakasal tayo? Pero Be my wife. Easy. kunot pa rin na noo ni Vienna habang pinagmamasdan ng lalaking naka-black suit na. Anong desisyon mo? Paano kung hindi ako pumayag? Simple lang. Yung isa o 2 beses na ibenta ka ulit ng kapatid mo, pwedeng mangyari yun. Yung lumalaking utang ninyo, tapos yung $1 billion sa deal natin. Pero kapag pumayag ka to be my wife for a year, lahat yun, nasasolve mo. Gusto ko lang maging clear sa yung isang bagay. At ano naman yon? Don't fall in love with me, or else. Or else what? As if naman talagang gwapo ka. For sure, pangit ka ata. Ani Vienna, ngunit hindi na niya nagawa pang tapusin nang bigla na lang umupo si Jethro at hapitin ang kanyang panga at ilapit sa mukha ng lalaki. Nagtagpo ang mga mata nila ng ilang segundo ngunit sa hindi malamang dahilan ay binitawan ni Jethro ang panga ni Vienna. Masama ang tabas ng dila mo, babae. Pasalamat ka hindi kita ibinigay kay Uncle, pero kung sasagarin mong pasensya ko, ipapakasal kita kay Uncle. Anito. Nang marinig yon ni Vienna ay mabilis niyang pinagdaop ang kanyang kamay at pinagkiskis yun. Promise, susunod na ako sa'yo. Oo, pumapahig na ako maging wife mo for a year. Huwag mo lang ako ipakasal at ibibigay sa uncle mo. Napangisi si Jethro sa mga sinabi ni Vienna. Inayos naman niya ang kanyang necktie. Take a shower, may paper bag sa labas. Hindi ka naman siguro magre-red gown sa araw ng kasal natin. Ha? Ngayon ang kasal? Pwede bang umuwi muna ako sa bahay namin? Ani Vienna. I won't allow you. Tell me, paano mo harapin ang parents mo at ang kapatid mo na nagbenta sa'yo? Natahimik si Vienna sa isang sulok. Ngunit nilingon niya ang lalaki nang muli ito nagsalita. I will give you 1 hour. Do your thing habang may kausap ako downstairs. Istriktong sabi ni Jethro. Hinintay na muna ni Vienna na makalabas si Jethro ng kwartong yon bago siya bumaba sa kama. Sa paghila niya ng kumot ay nakita niya ang bahid ng pulang likido. Wala na nga. Ibinigay ko na nga sa lalaking yon. Pero wala talaga ako maalala kagabi. Bulong ni Vienna sa kanyang sarili. Matapos ang kanilang kasal sa munisipyo ay saka lamang pinayagan ni Jethro si Vienna na makauwi sa sarili nitong villa. Naabutan pa niya nag-ipon-ipon ang kanyang ama at ang mag-inang Violet. Pagkakita pa lang ni Violet kay Vienna ay nanginginig itong lumapit sa kanilang ama. Dad, narito na siya. Ang magaling yung anak na walang ibang idinulot sa pamilyang to kundi puro kahihiyan. Kagabi, ipinahain niya ako. Tapos nung nakatakas ako, siya nag-offer ng indecent proposal kay Mr. Wang. Ngunit hindi na lang umimik si Vienna sa kanyang ama dahil hindi niya alam kung anong hinihimutok nito. Pagkalapit pa lang niya ay bigla na lang siyang tinitigan ng masama ng kanyang ama at walang kabog-abog siyang sinampal. Napahawak na lang si Vienna sa kanyang pisngi kung saan lumapat ang kamay ni Federico. Pinukol naman ni Vienna ng tingin ng kanyang kapatid na ngayon ay pangiti-ngiti sa kanya. Kailan mo pa naisip na pwede kang mag-set ng appointments para i-meet up si Mr. Wang? Hinihiya mo kami. Nakuha mo pa siyang akitin para sa pera, Vienna. Ano bang pumasok sa isip mo? Tapos isinama mo pang kapatid mo kagabi. Muntik na siya mapahamak. Mabuti na lang nakatakas siya. Sermon ni Federico. Hindi nabigyan ng pagkakataon si Vienna para makapagsalita dahil inutos agad ng kanyang ama na magkulong siya sa kanyang kwarto para mag-reflect sa ginawa niya. Halos natakihin si Federico sa nangyari. Hindi niya maatim ang balitang dumating sa kanya ngayong umaga. Lalong lumaki ang utang niya at ibinalitang nakatanggap ng indecent proposal si Mr. Wang galing kay Vienna para sa kaprityuhan nito. Honey, dapat hinayaan mo muna si Vienna. Malamang may dahilan naman siya kung bakit niya ginawa yon. Ma'am, muntik na akong mapahamak. Iba pa naman ang tingin sa akin ni Mr. Wang. Mabuti na lang talaga nakauwi ako. Hating gabi na ang hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Vienna. Hindi man lang siya binigyan ng pagkain at pati ang kanyang telepono ay kinumpiska. Isang magarang kotse ang pumasok at pumarada sa harap ng Madrigal Villa. Nang malaman ni Federico na si Jethro ang nasa kotse, ay siya mismo nagbukas ng pinto. Nanginginig pa itong pagbuksan ng lalaki. Dire-diretso ito sa loob habang ang mga mata ay nililingas sa paligid. Ang mag-inang Violet ay nagsimulang magpapansin.
Namunsa ang lalaki at kumunot ang noo nang hindi makita kung sinong hinahanap nito. Young Master Jethro, ano pong dahilan kung bakit po kayo bumisita ng ganitong oras? Tanong ni Federico. Nasaan si Vienna? Nag-alinlangan si Federico na sagutin iyon habang ang mag-ina sa gilid ay nakasimangot na. Nasa kwarto niya. May ginawa siyang nakakahiyang bagay kay Mr. Wang kagabi. Ngayon ay nasa kwarto niya para i-reflect ang kanya mga ginawa. Ngunit bakit naman po ninyo hinahanap si Vienna? Si Vienna ay asawa ko. Natural hahanapin ko siya para iuwi na sa bahay. Hindi siya sumasagot sa mga phone calls ko tungkol sa ginawa ng uncle ko. Don't worry, pinarusahan ko na siya. Saglit lang po. Asawa? Kayo po ay asawa ng anak ko? Kailan pa ho? Oo, kanina ikinasal kami. Alam mo bang ginawa niya yon dahil gusto niyang makabayad ka na sa mga utang mo? Please, iuuwi ko ng asawa ko. Akala ko naman sinabi niya sa iyo tungkol sa aming kasal kanina. Malamig na sabi nito. Naguguluhan man ay hindi na inalintana ni Federico ang totoo. Basta na lang niyang ipinatawag si Vienna. Umiiyak pa rin ito habang bumaba sa hagdan. Kumunot ang noo ni Jethro na makitang itsura ng babaeng kanyang pinakasalan. Vienna, iha, asawa ka ba talaga ni Mr. Santorini? Ulit ng ina ni Violet. Vienna, anak. Ani Federico. Marahan lamang na tumango si Vienna sa ama. Hindi na ito muli pa nagsalita, kundi marahan lang na naglakad patungo sa side ni Jethro. Noon ding gabi ay inuwi ni Jethro si Vienna. Sa sasakyan ay wala pa rin itong kibo. Hinayaan na lamang ni Jethro ang asawa. Wala siyang malaman o maapuhap na tanong o salita na maaaring bumasag sa katahimikan, kaya hinayaan na lamang niya ito. Hanggang bigla na lang dumaan sa isang lubak ang sasakyan at napasubsob si Vienna kay Jethro. Ay! Gulat ni Vienna. Sorry sir and madam. Paumanhin ng driver. Bumalik naman sa kinauupuan si Vienna at lumikha ulit ang distansya. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla siyang hawakan ni Jethro sa gawing tagiliran at kabigin palapit sa kanya. Mr. Santorini. Anito. Mr. Santorini, iyan bang tawag mo sa akin? Paano naman tayo paniniwalaan sa bahay kung simpleng endearment lang hindi pa rin natin magawa? Of course, you can call me anything you want. Like honey, baby, babe. Saka masanay ka na sa ganitong environment ka. Endearment? Kailangan pa ba yun? Mukha namang hindi na kailangan. Tuluyan ang nabasag ang pader sa pagitan ni Jethro at Vienna. Bumalik na kasi ulit ito sa pagiging reklamador. Napansin na ni Jethro ang pamumula ng kabilang pisngi ni Vienna, ngunit naghagila pa siya ng lakas ng loob na itanong kung sino ang may gawa noon. Dad mo bang may gawa niyan? Alin? Yan nasa mukha mo. Kahit medyo dimang ilaw dito sa loob ng kotse, kitang-kitang pula sa malaporselana mong pisngi. Oo. First time ko maranasan to. Pakiramdam ko wala na ako nagawang tama at gano'n nilang paniniwala ni Dad kay Violet. Binaligtad niya ako. Kasalanan mo naman talaga. Ba't ba kasi nagpapauto ka sa kapatid mo? Nung bata ako, lagi rin naman ako nabubugbog ng tatay ko. Pero mas okay na rin naman siguro yun basta nandyan pa siya. Sadly, wala na siya dahil sa aksidente. Pero yung saktan ka't ipahama ka ng kapatid mo. Gusto ko makatulong kay Dad. Pero hindi ko naman nakalaang ibebenta ko ni Violet. Naramdaman ni Vienna ang paghigpit ng pagkakahapit ng kamay ni Jethro sa kanya. Kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Lalo na nang biglang sumagi sa isip niyan tungkol sa nakaraang gabi. Oh, bakit namumula ka? Mukhang hindi lang sa side na yan kasi ng palang tatay mo Hinawakan ni Vienna ang kanyang magkabilang pisngi at tinakpan. Napangisi naman si Jethro sa inasal ng asawa. 30 minuto lang ang inabot at makarating na sila sa mansyon kung saan si Jethro totoong nakatira. Pagbaba pa lang ni Vienna at naiangklanan niya ang kamay kay Jethro. Nandito rin ba ang uncle mo? Natatakot ako sa kanya. Andito siya for sometimes pero sa ngayon hindi siya pwede magpakita dahil namamaga sa bugbog ang mukha niya. Ano? Sino bumagbog sa kanya? Ako at ang mga bodyguards ko. Pero uncle mo yun. Hindi normal ang pamilya natin. Kailangan niya madisiplina dahil nakikipag-transaction siya ng hindi alam ng council. Nawala ang takot ni Vienna dahil wala doon si Oliver. Ngunit naramdaman niya ang paghawak ni Jethro sa kamay niya.
Wala nang gising ng ganitong oras, hindi na natin kailangan pa magpanggap. May mga maids na gising ng ganitong oras para naman bukas may pagkwentuhan sila at mabilis na makarating kay Lolo Yilmaz ang pagdadala ko sa'yo dito. Pilyong ani Jethro. Gawain mo kasi. Nag-research ka tungkol sa akin. Tignan mo nga naman kahit magka-controversial ang buhay ko, may isang tawang hindi nakakakilala sa akin. Sa libro lang ako nabubuhay. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Pero yes, ni-research kita sa internet kanina. Hindi ka man lang ba nagkaroon ng lakas ng loob kahit konti? Isang prince ang napangasawa mo? Sole heir ng BD Group? Mayabang nasabi ni Jethro. Hindi no, mas natakot pa ako dahil hindi ka lang prince kundi king of womanizers. Kabi-kabila ng pictures mo ng kung sino-sinong babae. Mas nakakatakot dahil ngayon hindi lang si Violet ang mambubuli sa akin kundi lahat ng babaeng head over heels sa'yo. Kaya dito ka na sa tabi ko so I can protect you. So no one will bully you. Inirapan lang ni Vienna ang lalaki dahil sa mga makakarinyon salita nito. Hindi siya maaaring mahulog sa lalaki dahil talagang magaling ang dila nito sa mga ganitong talastasan. Dumiretso sila sa kwarto. Namangha si Vienna sa laki ng kwarto ni Jethro. May balkonahe, gradyosong maliit na sala, malaking kama at maliit na kusina. Ano to, bahay mo na literal? Hindi mo na kailangang bumaba sa kusina. Ani Vienna. Exactly. May maliit din akong office doon at restricted ka doon. Pero sa tabi noon may maliit akong library. Pwede ako doon? Yes. Nagliliwanag ang mukha ni Vienna matapos marinig ang library. Ngunit mabilis siyang pinigil ni Jethro dahil ang mga paa ni Vienna ay patungo na doon. Wife, bukas ka na pumunta doon. Mag-uumaga na, pwedeng mag-shower ka na at matutulog na tayo. Parang bata naman tumango si Vienna ngunit meron pa siya naging isang problema. Nakalimutan ko mag-impake, wala pa akong damit. May mga damit na binili si Yaya Doring, nasa closet na rin. Sumunod si Vienna kay Jethro na parang isang masunuring bata. Nang mawala na sa paningin ni Jethro ang asawa ay nagpunta siya sa kanyang opisina. Doon siya nagsali ng anak. May mga pictures si Vienna sa kanyang opisina. May isang pictures na kinuha si Jethro at pinakatitigang peklat iyon ni Vienna sa gawing balikat. Peklat na parang galing sa sunog o paso. Vienna, ikaw bang batang yon? Bulong ni Jethro. Tumagal pa siya ng ilang oras sa opisinang yon at nang puntahan niya si Vienna sa kwarto ay mahimbing na itong natutulog. Kinabukasan, nagising si Vienna na kayakap ang lalaking si Jethro. Pabilis naman siyang dumistansya at tumagilid. Paano naman ako hindi mahuhulog sa lalaking to eh? Katabi ko siya gabi-gabi at kasama palagi. Bulong niya. Nanlaki pa lalo ang mata niya nang bigla siyang yakapin ng lalaki mula sa kanyang likuran. Jethro, yung kamay mo. Matutulog pa ako. Lalong humigpit at ngayon ay halos iisa na lang sila. Ngunit lalong hindi naging komportable si Vienna na maramdaman ang naninigas na bagay na nakadikit sa kanyang pag-upo. Nagpupumigla si Vienna dahil alam naman niya kung ano ang bagay na yon. Jethro! Sigaw ni Vienna. Naimulat ni Jethro ang kanyang mata dahil sa sigaw ni Vienna. Hindi naman naitago ni Vienna ang pamumula nang makita ang napakaamong mukha ng asawa. Nang magtagpo ang kani-kanilang mga mata ay lalong ginapang ng pamumula ang pisngi ni Vienna, lalo pa na magsimulan lumapit si Jethro. Hahalikan niya ba ako? Anya sa isipan. Hanggang maging 1 pulgada na lang ang espasyo sa pagitan nila. Bigla na lang nagduling-dulingan ng babae, kaya napangisi at natawa si Jethro. Buisit kahit hininga niya sa umaga ang bango. Bulong ni Vienna. Get ready, ipapakilala kita sa mga tao dito. Hindi sila magiging mabuti sa'yo maliban sa 2 tao. Pero hindi mo sila kailangang pakisamahan. Just do what I told you. Ano bang gagawin ko? Vienna, stay by my side. Si Lolo at Yaya Doring ang sinasabi ko. Yung other people na sinabi ko, extended family sila like my uncles and aunties na takot mawala ng parte sa BD Group. Tumayo na rin si Jethro matapos yun sabihin. Si Vienna naman ay naligo at namili ng dress na maaari niya suotin sa pagharap niya sa lolo ni Jethro. Nang maisuot ang isang knee-length dress na may ruffle sa laglaran, ay umikot ng umikot si Vienna na parang isang prinsesa. Dahil sa pagkamangha ay hindi niya napansin na nasa pinto na pala si Jethro at pinagmamasdan siya. Done fitting? Pambubulahaw ni Jethro matapos ay tumikim.
Oo. Bumaba si Jethro at Vienna. Sinalubong naman ni Yaya Doring ang dalawa na makita mga ito. Andito na pala kayo. Kanina pa kayo nais ipasundo ng senyor. Mabuti na lang at nababad sa telepono. Ani Doring. Thank you, Yaya. Siya nga pala. Siya si Vienna. Hello po. Yaya Doring na lang. Halina kayo. Dumulog sa hapagkainan ng dalawa at agad naman silang nilingon ng matandang si Ilmas. Napangisi ang matanda at ibinaling kay Jethro ang tingin. Kaninong pamilya ka, Iha? Panimula ni Ilmas. Madrigal po ang surname ko. Ang father ko po ay isa ring business owner ng isang jewelry shop. Federico Madrigal, Lolo. Hindi naman siya nag-a-apply ng trabaho. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo bilang asawa ko. Sabi ni Jethro na ikinakunutan noon ni Ilmas. Tinatanong ba kita? Sa'yo, Iha, walang problema kung kasing hirap ka pa ng daga. O nobody sa industry once napasama ka sa family namin. Kapantay ka na namin. Walang tatrato sa'yo base sa status mo before. Pero itong gunggong kong apo, kung sino-sinong babaeng ipinapanik sa itaas pero hindi niya hinaharap. Lo, wala nakakakayat sa room ko. Sa guest room lang sila para madaling masanitize. Muling sabat ni Jethro. Shut up, Jethro! Iha, galingan mo ha para naman makita ko magiging apo ko bago ko lisanin ang mundong ito. Lolo naman, mag-umagahan na nga tayo. Isa pa, Iha. Sabihin mo sa akin kapag may dinalang babae si Jethro dito. Hahagupitin ko siya ng paulit-ulit. I don't tolerate having a mistress in this house. Rumors lang yung pagiging babaero ko, Lo. Gumagaan ang loob ni Vienna sa lolo ni Jethro habang patawa-tawa naman si Doring sa gilid. Samantala, sa Madrigal's Villa ay nagmumuriyot si Violet sa kanyang ina na si Maureen. Mommy, kagabi pa puffy ang eyes ko kakaiyak. Paano na ngayon? Asawa na ni Vienna si Jethro at mukhang sinuwerte siya ng gabing yun. Hindi ko lubos sa kalain kay Jethro pala siya bibigay ni Mr. Wang ay di sana ako nang uminom ng wine niyang may drugs. Don't worry, may isa pa akong alas. Bakit naman kasi siyang ipinain mo sa mga Santorini? Ilang taon na nating inilayo sa paningin ng madla si Vienna. Pero oras na makita ni Jethro ang peklat mo sa likod, magbabago ng kapalaran mo. Mommy, ang hirap nga bago ko ma-achieve to eh. Tapos the rehearsals kung paano ito nangyari. Ano po ba kasi ang connect niyan kay Jethro? His trauma na magsisecure ng place mo sa side ni Jethro. Sa darating na social event, nandoon ang mga Santorini at kailangan mong ma-corner si Jethro. Tell him a story and show your scar. Pareho silang napangiti sa kanilang mga iniisip. Isang plano ang nabuo sa isip na mag-inang Violet at Maureen. Matagal na tong pinaghandaan ni Maureen at ngayon ay magagamit na niyang isang bahagi na nakaraan ni Vienna na tutulong sa kanila para magtagumpay. Mami, sure bang iyon lang sapat na para iwanan niya babaeng yon? Yes, dahil matagal na niyang hinahanap ang batang yon. Sayang nga lang sana noon ko pa ipinagawa sa yung bagay na yan. Kung alam ko lang hindi ko na imimit yung paknot na yun. What is done is done. Buti nilang may plan B tayo, may princess. Dumating ang social events na sinasabi ni Maureen. Taon-taon na may pinopondohang pagtitipon ng BD Group, isang pagtitipong dinadaluhan ng mga business owners na umaasa sa awa ng BD Group. Sila nakautang, pinoprotektahan at may atrasong malaki o mga kaibigang nais kumuha ng mga potential clients sa BD Group at kasama doon ang Madrigal's Jewelry Corporations. Wow, ang daming mga kilalang tao dito, Mami, sabi ni Violet. Ngayon, hanapin mo na ang pakay mo. Kami naman ng dad mo ay makikipag-socialize dito para naman makakuha ng potential clients. Opo, Mami. Sa pagtitipong yon ay hindi naiwasan ni Vienna na makaramdam ng pagkahiya. Hindi siya sanay sa mga ganitong event kaya nanatili siya sa tabi ni Jethro. Pakiramdam niya ilalamunin siya ng buhay. Ngunit nagpilit siyang makasama kay Jethro dahil nais niya makausap ang kanyang ama. Don't worry, ihatid kita sa dad mo. Ayos ka lang ba? Oo, namiss ko lang ang dad ko. Hindi ko siya mapuntahan sa villa, wala akong lakas ng loob. Ani Vienna. Nang makita ni Vienna ang kanyang ama ay kusa siyang bumitaw sa bisig ni Jethro na ikinakunutan noon naman ito. Hindi na nahabol ni Jethro si Vienna dahil may mga kakilala niya na sa business ang humarang sa kanyang daan. Pinagmasdan na lang niya ang pagtalikod at pag-alis ni Vienna. Dad, tawag ni Vienna sa kanyang ama. Vienna, anak.
Nagulat pa nang biglang magsalita si Maureen. Madalas ay tutol ito sa tuwing maglalapit ang mag-ama. Subalit ngayon, may kakaiba sa kinikilos nito. Ngunit wala nang pakialam si Vienna dahil miss na niya ang kanyang ama. Mas maganda kung mag-usap kayo mag-ama malayo sa mga tao. Hindi maganda naging huling pagkikita ninyo. Please, Federico, ilayo mo dito sa Vienna. Hate niya ang ganitong events. Thank you, Maureen. Malaki ang naitulong ni Vienna para sa ating negosyo at anak ng turing ko sa batang iyan. Sandali at hahanapin ko si Violet at baka may ginagawa na namang kalokohan. Ani Maureen. Dinala ni Federico sa Vienna sa isang lugar malayo sa ingay ng crowd. Malayo sa liwanag na ilaw ng spotlights. Ilang beses na niyakap ni Federico si Vienna. Nangingilid ang luha nila mag-ama. Kumusta ka na? I'm sorry sa ginawa ko. Nadala ko ng galit ko. All I thought, binenta mo si Violet kay Mr. Wang. Iyon ho ba ang sumbong niya sa inyo? I know, pinipilit na kayo magbayad ng mga Santorini. Pero gawa-gawa lang pala ni Violet ang lahat. Muntik na akong gawa ng masama, mabuti na lang napadpad ako sa sweet ni Jethro. Pero don't worry, Dad. Mabait si Jethro at ang pamilya niya. Yung kasal namin is just a front for a year. Malilinis ng lahat ng atraso natin basta sumunod lang ako kay Jethro. Pero, paano kung mabuntis ka niya tapos hihiwalay ang kanya next year? May isang beses na nangyari sa amin pero mabuti na lang walang nabuo. Actually, matapos yun wala nangyayari sa amin. Para lang kaming border sa loob ng mansyon nila. Mabait si Jethro at iginagalang niya ako. Paano kung mapamahal ka sa kanya? Parang hindi na kay si Dada. Pati feelings ko inaalala ninyo. Paano nga? After ng annulment, sumama ka sa akin sa ibang bansa. Yes, Dad. Sa ngayon, no feelings involved pero hindi ko alam kung makakaya ko. Dahil sobrang niyang mabait at maginoo. All I thought, magiging madali lang kasi may bad reputation siya at puro scandalous online pero he's not like that. Lumabas din sa bibig ni Vienna ang kanyang agam-agam tungkol kay Jethro. Muli siya niyakap ni Federico dahil higit sa lahat ang kanyang ama lang ang lubos na makakaintindi sa kanyang nararamdaman ngayon. Basta tawagan mo ko palagi. Nagtitiwala naman ako sa'yo. I'm sorry, hindi ko alam na namiligro ang buhay mo nang dahil sa akin. At si Violet, mananagot siya sa akin. Hindi niya dapat ginawa ang bagay na yon. Isa pa'y nagsinungaling siya sa akin. Dad, huwag na kung hindi naman dahil sa kanya hanggang ngayon baon pa rin tayo sa mga Santorini. Kahit na, hindi ka sana naipit sa ganitong problema. Nangako ako sa nanay mo na hahayaan kitang maikasal sa isang lalaking mamahalin ka ng buo at hindi tulad nito. Samantala, nagpunta si Violet naman ay gumawa ng isang eksena. Nagbayad siya ng isang waitress para sa Jay ng pagtapon ng drink sa suit ni Jethro. At kanya naman yung nagawa. Nagpunta siya sa room kung saan magpapalit si Jethro. Nagulat na lang ang lalaki nang biglang lumabas si Violet sa isang gilid. Jethro? Who are you? Anong ginagawa mo dito? Hindi siya nilingon ni Jethro dahil hindi niya alam kung anong palabas na naman ito. Hindi nagtagal ay namukhaan na niya ang babae. Lalo pa siya naging indifferent dito dahil kapatid ito ni Vienna. Ang babaeng nagpahamak sa sariling kapatid. Unti-unting lumapit si Violet at naiiyak na nagsalita. Marahil hindi mo na ako natatandaan. Yes, hindi na. At ngayon, parating ng guards para damputin ka. Napalunok si Violet dahil napakasungit ng lalaki. Ngunit nilakasan niya ang loob niya dahil hindi siya maaaring humarap sa nanay niya na isang talunan sa pangalawang pagkakataon. Mawawala na sa kanya ng tuluyan ang pangarap niyang maging Lady Santorini. Yung sunog sa isang ampunan. Naglakas loob akong magpakilala sa iyo dahil kailan lang bumalik ang alaala ko. Hinanap kita. Hinanap ko ang batang iniligtas ko at dahilan ng pagkakasunog ng likod ko. Salaysay ni Violet. Agad na lumamlam ang mga mata ni Jethro sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay bigla na lang pumasok ang mga bodyguards niya at dadamputin na sana si Violet. Ngunit mabilis na pinigil ni Jethro ang mga yon. No one will touch her. Get out! Anya. Nagmamadaling lumabas ang mga guards. Nang sumaradong pinto ay lumapit si Jethro sa babae at binuksan ang zipper ng suot na gown ni Violet. Bumungad kay Jethro ang peklat. Ngunit, paano na nangyari ang bagay na ito? May ganitong peklat din si Vienna. Anya sa kanyang isipan. Muling inayos si Jethro ang damit ni Violet at humarap naman si Violet. Akala ko hindi na kita matatandaan.
Takot at takot ako ng gabing yun. Kuwento ni Violet. Maya-maya pa ay dumating si Maureen. Agad niyang niyakap ang kanyang anak na si Violet. Nalulunod naman sa kanyang isip si Jethro. Hindi siya makapaniwalang may ganoon ding peklat si Violet. I'm sorry, Mr. Santorini. Kailan lang bumalik ang alaala ng anak ko. Akala ko nga magiging problema ko siya. I'm sorry, iuwi ko na siya. Nang tumalikod ang mag-ina, saka naman nagsabi si Jethro na kung maaaring isama niya si Violet sa kanyang mansyon. Mabilis na sumagot si Maureen. Kung hindi magagalit si Vienna dahil hindi magandang ganoon lalo na kung kasal na lalaki. Hindi siya magagalit. Alam niya lugar niya. Mabilis na humiwalay si Violet kay Maureen at yumakap kay Jethro. Hindi naman ito pinigilan ni Jethro dahil matagal na niyang hinahanap ang babaeng yon. Ipinatawag ni Jethro si Federico para formal itong makausap. Ngunit hindi ito pumayag na isama si Violet. Si Vienna naman ay nasa isang gilid lamang. Ano? Kukuhanin mo rin sa akin ng isa ko pang anak? Kung si Vienna hindi ko tinutulan, nalaman ko na lang pinakasalan mo ng anak ko tapos ngayon kukunin mo si Violet? Hindi ba kalabisan na ito, Mr. Santorini? Pero nangako ako nun sa isang babae na pakakasalan ko siya dahil iniligtas niya ako sa isang sunog at si Violet ang batang yon. Bata pa kami nun pero kung wala siya maaring nilamon na ako ng sunog. Sunog? Paano nandun ka, Mr. Santorini? 15 years ago, may charity event na ginanap sa isang ampunan. Holy Angels Orphanage. Nandun karamihan ng mga bata nag-aaral sa St. Lidwine Academy. Isa ako doon. At kung hindi ako nagkakamali, ay estudyante rin noon ng 2 ninyong anak. At isa sa kanila nagligtas sa akin. Kung akala ko'y si Vienna yon, ngunit ni minsan, wala siya nagkuwento sa akin tungkol sa sunog. Tumangol lamang si Federico bilang pagsang-ayon. Hindi niya matanggap na ang 2 niyang anak ay na kay Jethro na kilala sa pagiging babaero. Iko-compensate ko si Vienna once na ma-approve na ang annulment dahil si Violet ang pakakasalan ko. Utang ko sa kanyang buhay ko. Masayang nagkatinginan sina Violet at Maureen samantala si Vienna naman ay napayuko dahil sa malungkot na balita. Nais nang ipaanal ang kasal nila at parang wala na lang ang ilang buwan nilang pinagsamahan. Sa huli, nakuha ni Jethro si Vienna at Violet. Ngunit ang lahat ay nakarating sa kanyang lolo na si Elmas. Pagkarating niya sa bahay ay nagsusumigaw ang matanda. Ano na naman ito, Jethro? Kapag hindi mo pinauwi ang babaeng yan, ay pagtatawanan tayo ng mga tao. Ano magiging tingin nila? Na dahil nagsawa ka na sa kapatid, yung isa naman. At habang hindi pa nalang kasal, ititira mo na rito ang babaeng yan. Please, Lo, hayaan mo ko harapin ang gulong ginawa ko. Tingin mo, mahalaga sa mga tao ang dahilan mo. Kahit ako naguguluhan. Walang nagawa si Ilmas kundi hayaan ang kanyang apong si Jethro. Nang gabing yon ay dinala ni Jethro si Violet sa guest room. Doon muna ito pinatuloy. Ngunit naging clingy ang babae. Hindi inaasahan ni Jethro na kakabigin siya ni Violet para sa isang mapusok na halik. Ngunit halip na matuwa ay mabilis na itinulak ni Jethro si Violet. I'm sorry, pero kasal pa rin ako kay Vienna at hanggang hindi tayo nakakasal ay mananatili ang distansya sa pagitan natin. Mahal mo naman ako, di ba? Ngunit hindi siya sinagot ni Jethro at mabilis itong lumabas ng kwarto. Umakyat si Jethro sa kanilang kwarto at nakita niyang blanko ang kama at napatingin siya sa library. Bagya itong nakabukas at nasilip niya si Vienna na may hawak na libro. Hindi na niya inistorbo ito at nag-shower siya na mabilis. Ngunit wala pa rin si Vienna sa kama kaya muli siya sumilip sa library. Nakita niya ito nakahiga sa maliit na couch habang may librong nakadagan dito. Binuhat niya si Vienna papunta sa kama ngunit bago pa niya ito ibaba ay napatingin siya sa labi nito. Bahagya iyon nakaawang na parabang inaakit siya na halikan yun. Ilang buwan na silang magkasama ni Vienna ngunit ni minsan ay hindi niya ito hinalikan o naakit man lang. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa posisyon na hahalikan niya ito. Ngunit biglang napamulat ng mata si Vienna at mabilis siyang itinulak. Jethro! Gising ka pala at siguro inaakit mo ako no? Palusot nito. Inaakit? No way! Alam ko kung ano ako sa'yo since ang kapatid ko matagal mo nang hinahanap. Reserve that lips of yours. Tumagilid si Vienna at tinalikuran niya si Jethro. Kilala naman niya ito at ni minsan ay hindi ito nag-take advantage sa kanya.
Hindi naman niya napigilan ng kanyang luha na bigla na lang umagos. Narinig ni Jethro ang pigil na hikbi ni Vienna kaya pinilit niya itong pinaharap. I'm sorry. Wala kang dapat ihingi na sorry. Isa lamang ang nasigurado ni Vienna ng mga oras na yon. Napamahal na siya kay Jethro. Kahit ilang beses niyang itago at pasinungalingan ay hinding-hindi niya maloloko ang kanyang sarili. Lumipas pang ilang araw at naging mas mahirap kay Vienna ang sitwasyon dahil nasa iisang bahay na sila ni Violet. At walang ibang gagawin si Violet kundi ang pahirapan siya. Ngunit ang hindi nila alam ay lihim na nagpaimbestiga si Jethro tungkol sa dalawang babaeng kanyang kasama. Oh, my dear sister, tingin mo ba palalagpasin ko na lang ang sandaling ito? Ilang days ka na lang ba dito? Naalubad-bara na ako sa iyo eh. Ani Violet. Bakit hindi mo i-plead kay Jethro na pauwi na ako sa bahay habang hinihintay na mapawalang bisa ang kasal? Ako rin kasi sukan-suka na sa pagmumukha mo. Ah, talaga? Kaya kung hindi ka aalis, papatay na lang kita. Sinugod ni Violet si Vienna at inilaglag sa pool. Halip na umahon si Vienna ay para pa itong nanigas at hindi makagalaw. Nakita iyon ni Doreen kaya agad-agad niyang tinawagan si Carlito, ang lalaking bodyguard na naka-duty noon. Inahon ng lalaki si Vienna sa tubig. Ngunit maya-maya ay nagtatakbo si Jethro patungo sa kanyang asawa. Vienna! Agad na nilayuan ni Carlito si Vienna na ngayon ay duwal ng tubig. Mabilis na ibigay ni Doreen ang roba at si Jethro na mismo ang bumuhat sa kanyang asawa. Ngunit humarang si Violet at umiiyak. I'm sorry, di ko sinasadya. Wala akong balak na itulak siya sa tubig. Kung ano-ano kasi ang mga sinabi niya sa akin. Umalis ka sa harap ko! Umalis ka na! Ani Jethro. Natakot si Violet kaya mabilis siyang gumilid at yumuko. Pinakatitigan naman siya ni Doreen at inirapan. Masama kasi ang ugali mo. Dinala ni Jethro sa kanilang kwarto si Vienna. Inilapag niya ito at ipinasok sa banyo. Ako nang bahala, kaya ko na to. Ani Vienna. No, hindi kita iiwan. Bakit hindi ka lumangoy at para kang takot at takot? Umiling si Vienna, mapaklang umiti. Hindi ko alam, pero sa tuwing lumulubog ako sa tubig, may mga sumusulyap na eksena sa isip ko na hindi ko alam kung nangyari ba. Pero pag-ahon ko nawawala naman. Sa huli, bahagyang iniwan ni Jethro na bukas ang pinto. At mula doon ay narinig niya itong umiyak. Kaya bigla siyang pumasok at niyakap ang kanyang asawa. Bakit hindi mo sa akin sabihin na nagpapabigat sa'yo? Bakit sinasarili mo lang ang lahat? Anas ng lalaki. Pinaharap niya si Vienna at isinandal sa pinto. Hindi tuloy niya mapigilan ng mapatingin sa nakaawang na labi nito. At nang mapapikit si Vienna ay mabilis na sinakop ni Jethro ang labi ng asawa. Nung una ay masuyo pa nitong hinalikan ng labi ni Vienna. Ngunit habang tumatagal ay nanggigigil na siya dito. Nang maghiwalay ang kanika nilang labi ay nagtagpo naman ang kanilang mga mata. Bakit ganito nararamdaman ko para sa'yo? Mahal na ba kita? Ngayon wala na akong pakialam. Bulong ni Jethro. Muli niyang sinakop ang labi ni Vienna at ang mga sandaling yon ay hindi na nag-isip pa kung anong magiging kahihinatnan nilang dalawa. Basta sinunod lamang nila ang init ng kanilang nararamdaman. Inihiga ni Jethro sa kama ang kanyang asawa. Nagulat pa si Vienna nang bigla na lang huminto si Jethro na ngayong handang-handa na siya. Vienna, ang totoo niyan. Wala nangyari sa atin nun. Palabas ko lang na meron kasi alam kong hindi ka papayag sa offer ko. Napatango si Vienna at mapungay ang mga matang napatingin kay Jethro. I'm all yours now, Jethro. Maghiwalay man tayo. Bago pa man makatapos ang pagsasalita si Vienna ay muling sinakop ni Jethro ang labi nito at muling pinakawalan. Do you think pakakawalan pa kita? Oo, dahil si Violet naman talagang hinintay mo. Ilang araw na ako hindi mapakali. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang nararamdaman ko. Hindi ba dapat mas mapayapa ang pakiramdam ko dahil siya nagligtas sa akin nun? Pero bakit mas masaya pa ako kapag ikaw ang kasama ko? Pero ano ba talaga nasa puso mo, Jethro? Sino sa amin ni Violet? Muli na naman nakita ni Jethro ang paggulong ng luha ni Vienna. Mukhang nagkamali ako, Vienna. Umalis si Jethro sa ibabaw ni Vienna. Muli ito nagsuot ang damit at muling iniwan ang asawa sa kwarto.
Namaluktot si Vienna at muling nilunod ang sarili sa pag-iyak. Dumating ang kinahapunan ngunit wala pa rin si Vienna at Jethro sa hapag. Si Lolo Ilmas naman ay hindi na sumasabay sa kanila tuwing hapunan. Si Violet lamang ang naroon. "Hoy, bakit hindi pa kayo nagsiserve ng pagkain?" Tanong ni Violet sa isang katulong. Ngunit dumating si Doring at nakapamaywang na hinarap si Violet. "Miss Violet, may iniwang note si Senyorito Jethro. Wala ka raw karapatan para mag-utos sa amin." "At bakit? Soon, mapapawalang bisa ng kasal nila ni Vienna. Kaya ako na ang Lady Santorini. Ano bang hindi niyo makuha doon?" "Hanggang hindi pa napapawalang bisa ang kasal nila ay mananatiling guest at walang karapatan ka dito." "Ano sabi mo?" Susuguri na naman sana ni Violet ang matanda nang dumating ang ilang pulis. Miss Violet Madrigal, you're under arrest. Panimula ng pulis habang binabasahan nito ng Miranda rights. Pinusasan si Violet at hindi siya makapagsalita dahil sa takot. Habang ang lahat ng iyon ay nagaganap, si Vienna ay nanonood lamang. "Hoy Vienna, ikaw bang may gawa nito? Magbabayad ka pa, patayin kita!" Nanginginig na sabi ni Violet. "Kung ako sa'yo, ititikim ko ang bibig ko dahil baka wala pa akong ginagawa, lahat ng ebidensya ay mahuhuli na sa bibig mo." Anya. Tuluyang dinampot si Violet ng mga pulis at bago pa man si Vienna pumasok sa kanyang kwarto ay dumating si Jethro. Vienna, Anito. Bago pa man makahuma si Vienna ay agad na siniil na siya ng halik ni Jethro at binuhat papasok sa kanilang kwarto. Dahil sa nipis ng katawan ni Vienna ay para lamang siyang bata na binuhat ni Jethro. "Hoy, ibaba mo nga ako. Nakakaya pinagtitinginan tayo ng mga maids." "Nako, ma'am, pipikit na lang kami at magtatakip ng tainga." Sambit ni Doreen. Tinampal ni Vienna si Jethro sa balikat. Alam ko ng totoo. At kung hindi pa ako kumilos ay baka dumating ang isang araw na bigla ka na lang mawala sa akin. "Ano bang totoo?" Vienna, nagkaroon ka noon ng aksidente nang minsang magbakasyon kay sa dagat. Naburang ilang trauma mo noon. At bago yun mawala ay naikwento mo yun kay Morena sa nanay ni Violet. Hindi naman na mahalaga. Ang mas mahalaga ngayon ay sigurado na akong hindi na kita pakakawalan pa. Biglang namulang pisngi ni Vienna at inarkuhan ng kilay ang lalaki. "Paano yung sinabi mong bawal lang ma-fall in love?" "Dahil masisil na ang deal, hindi ka na makakawala sa akin. Akin ka na." Ipinasok na ni Jethro si Vienna sa loob ng kanilang kwarto. Lalo pa namula si Vienna nang marinig ang hiyawan ng mga katulong sa ibaba. "This time, hindi na kita pakakawalan pa. No annulment, no expiration ng kasal natin." Siniil na ng halik ni Jethro ang asawa. At ng gabing yon ay mas naging genuine para sa kanila. No more pretending, no more taguan ng feelings. Kundi mag-start na sila na maging totoo at magpakatotoo sa isa't isa. Habang nakaunan si Vienna sa dibdib ni Jethro ay bigla na lang siyang natawa. "Nagtatawanan mo ba ako, Mrs. Santorini?" "No? Pagod ka na?" "Hindi pa. Hindi ko lang ma-imagine ang tagal kong pinigil ang sarili ko na gawin ang bagay na to. Noon ko pa naramdaman na mahal na kita. Ewan ko ba bakit kailangan pa kitang paiyakin." "Anong pinaiyak?" "Hindi pinaiyak. Pero in all of this, I'm sorry sa lahat ng ginawa ko, wife." Bigla na lang ulit umibabaw si Jethro at muling siniil ng halik ang kanyang asawa. Hindi naman na tumutol si Vienna dahil sigurado na siyang mahal na niya ang lalaki. At wala siyang araw na hindi hiniling na sana ay hindi siya iwan nito. "I love you, Jethro." Ani Vienna habang umaagos ang luha. Pinunasan ni Jethro ang luhang yon at muling dinampian ng halik. "I love you too, my Vienna." Ang gabing yon ay napuno ng mga salita ng pag-ibig. Hindi nila masabi na natiling nakatago sa kanilang kaibuturan. Ang ilang buwan nilang magkasama sa isang bahay ay nakabuo ng pag-uugnay ng kani-kanilang mga puso. At unawaang kahit sa gitna ng kapayapaan ay kani-kanilang naiintindihan. Lumipas ang isang buwan, ikinasal sa malaking simbahan sina Vienna at Jethro. Ngayon ay saksi ang mga maraming tao sa kanilang pag-iibigan. Ngayon ay hindi na nila kailangang magkunwari dahil nung araw na ikinasal sila ay alam nilang nag-uugnay na ang kani-kanilang puso. Ngayon ay nagsusumigaw. Habang hinahati ni Federico si Vienna ay umiiyak ito. "Dad naman, papakat na yung foundation sa mukha ninyo, kakaiyak ninyo."
Abot naman ng puna si Federico. Hindi ko lang mapigilan dahil pakiramdam ko na sunod ko ng kahilingan ng mami mo. Ano ba dad? Pati ako naiiyak na. Kasalanan mo to kapag humula sa mukha ko dahil sa luha. Ani Vienna. Ayaw pang ibigay ni Federico ang kamay ng kanyang anak ngunit kinurot siya ni Vienna. Dad, magkakaapo ka na. Ngayon ka pa ba aatras? Bulong ni Vienna. Nanlaki ang mga mata ni Federico. Sabi mo hindi pa ninyo ginagawa yon. Dad naman, ibinigay ko na sa kanya kasi umamin na siya sa akin eh. Muling bulong ni Vienna. Lalong umiyak si Federico dahil sa narinig. Hoy, Jetro, alagaan mo anak ko ha. Magkakaanak na pala kayo. Muling kinurot ni Vienna si Federico. Dad naman, hindi pa niya alam bakit mo sinabi. Natigil lamang ang kanilang bulungan nang magsalita ang pare. Bride, groom at father of the bride. Pwede na po ba nating ituloy ang seremonya ng kasal? Mamaya na kayo mag-catch up. Ani ng pari habang nakangiti. Ay, opo. Ang mga nasa unang hanay ng principal sponsors ay nagtawanan dahil sa narinig sa pare. Ikinasal si Vienna at Jetro ng araw na yon at ilang buwan pa ay biniyayaan sila ng isang batang lalaki. Napakasaya ng matandang si Ilmas at Federico habang minamasdan ang kanilang unang apo. Mabilis na nag-flashback ang lahat kay Vienna. Noong gabi na mapadpad siya sa hotel suite ni Jetro hanggang sa unang umagang nagising siya sa tabi nito. Ang pagkakataong hinahawakan nito ang kanyang kamay, niyayakap at hinahalikan. Vienna, ang gwapo-gwapo ng anak natin. Anong pangalan niya? Drake Lien Santorini. Napangiti si Vienna sa kanyang asawa. Ng mga oras na yon ay masayang-masaya si Vienna habang pinagmamasdan ang kaligayahan sa mukha ni Jetro. Si Drake ay nadagdagan ng Jane, Viel at ang panghuli ay si Gail. Ngayon ay may 4 na anak na nagpagulo at nagpatatag sa pagsasama ni na Jetro at Vienna. Mapaglaro ang tadhana. Hindi mo lubos sa kalain na ang tao palang nakatadhana sa'yo ay nasa paligid lang. At kung minsan, idadaan ka pa sa isang sitwasyon para mapunta ka sa tamang direksyon. Tulad ng nangyari kay Vienna at Jetro. Ang pag-ibig ay hindi basta-basta sumisibol. Kailangan pa ring paghirapan at madalas ay idadarang ka sa apoy tulad ng ginto at pilak para maging puro at dumalisay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!